Ngayong gabi paglubog ng araw, pag-adhan, papasok ang ika-21st, ang ika-21 na gabi ng Ramadan. Papasok tayo sa huling 10 araw ng Ramadan. At katotohanan na ang ganitong panahon ay dumating na rin dati sa atin. Ito ay dumating na rin sa atin. At meron ditong mga nagsikap at meron din ditong mga nagkulang. Yung mga nagsikap sa panahon na ito, sila ay nagsisi. Nagsisi sila, magkagayong sila ay nagsikap. Bakit? Nasa isip nila, bakit hindi ko pa dinagdagan ang aking pagsisikap? At mas lalo naman yung mga taong nagkulang, mas lalo silang nagsisi. Bakit sila nagkulang? Pero magkaganon pa man, katulad nga ng sinabi ko kanina, itong topic na ito ay upang pagpapaalala sa atin lahat. So yung mga nagsikap, tuluyan pa nila lalo ang kanilang pagsisikap. At yung mga tao na kung saan sila ay nagkulang, may pagkakataon pa silang bumawi. Kagaya ng binanggit ko kanina, ang natitira dito ay higit na mas mainam kaysa sa nauna. Sapagkat narito ang Lailatul Qadr. Kailangan natin itong samantalahin. Katotohanan ng mga may tao, nakapiling natin noon sa huling 10 araw o huling 10 gabi ng Ramadan. Magkaganon pa man ngayon, sila ay wala na. Lumisan na. Nasa ilalim na ng lupa. Nasa kanilang mga libingan na. So hindi natin alam, hindi tayo nakakasigurado, baka tayo na ang susunod. So, kinakailangan nating pagbutihin. Hindi natin alam kung bukas, sa makalawa, sa susunod na Ramadan, nandito ba tayo? Hindi natin nalalaman. Kaya naman ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na kung siya ang ating qudwa, siya ang ating huwaran, siya ay nagsisikap na makakuha ng napakaraming kabutihan sa huling 10 araw ng Ramadan. At isa sa mga patunay nito ay ang sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok na ang ashar o ang huling 10 araw ng Ramadan, kanyang hinihigpitan ang kanyang mi'zar. Ang mi'zar, yung damit na pang-ibaba. Hinihigpitan niya ang kanyang damit na pang-ibaba. Ano ibig sabihin nito? Iniiwasan niya ang mga babae. Bakit? Upang makagawa ng mas maraming pagsamba. Magkaganon na ginawang kamahal-mahal sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mundong ito, ang pabango at ang mga babae. Magkagayon, kanya itong iniiwasan sa huling 10 araw ng Ramadan bilang pagsisikap na makagawa ng maraming pagsunod, maraming pagsamba. Wa ahya laylahu, at kanyang binubuhay ang kanyang gabi. Siya ay nagsasala ng napakarami sa huling 10 araw ng Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, at kanyang ginigising ang kanyang pamilya upang magsala ng jamaah. Kaya sinabi ni Sheikh Ruhaili, pangalagaan nawa siya ni Allah, na ang pagsasala ng jamaah, ang pagsasala ng babae ay ang mainam ay sa bahay. Ngunit sa huling 10 araw ng Ramadan ay mas mainam para sa kanya na siya ay magsala kasama ng jamaah sa masjid. Lumabas siya. Bakit? Kasi ganun ang ginawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ginigising niya ang kanyang pamilya at pinagsasala niya kasama ng jamaah. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raw ay nagsisikap sa huling 10 araw o sa huling 10 gabi ng Ramadan na hindi katulad ng pagsisikap niya sa ibang araw. Kung ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nagsisikap sa ibang araw,
mas higit yung kanyang pagsisikap sa huling 10 araw ng Ramadan. Paano pa tayo? Sino pa tayo kumpara sa Propeta sallallahu alaihi wasallam? So ibig sabihin, mas kinakailangan nating magsikap. At para naman sa mga taong nagkulang at alam ng tao, mas kilala ng tao ang kanyang sarili. Para sa mga taong nagkakaroon ng pagkukulang sa mga naunang 20 araw ng Ramadan, mas kinakailangan nating mas pagsikapan pa. Kailangan nating bumawi. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bikhawatimiha. Katotohanan na ang mga gawain ay nakasalalay ito sa mga huling gawain niya. Kung ano yung huling ginagawa mo, dun ibabase yung iyong mga gawa. So kinakailangan nating bumawi. May pagkakataon pa tayo para bumawi. At ang isa pa sa katibayan ng pahayag na ito, na may pagkakataon pa tayong bumawi at ang mga bagay, ang ating mga gawain ay nakabase sa mga huli nating gawain, ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniniwala, katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Kabilang sa mga ibig sabihin ng talata na ito ay kinakailangan sa atin na magsumikap sa pananampalataya hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Kung kaya naman, sa 10 mga huling araw ng Ramadan ay kinakailangan na tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsusumikap para dun sa mga nagsumikap at para dun sa mga nagpabaya sa mayroong pagkukulang, kinakailangan nating bumawi. May pagkakataon pa tayo bumawi. Ilan sa mga pagsamba na maaari nating isagawa sa huling 10 araw na ito ng Ramadan at dapat nating pagsumikapan ay ang pagsasagawa at pagpapahalaga sa mga inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng lalong-lalo ng 5 sala sa tamang oras nito. At para sa mga lalaki sa jamaah, sa masjid, ito ay unang-unang paalaala sa aking sarili. Pagkatapos ay sa inyo. Nakakapagtaka na mayroong mga tao na mashallah, masipag sila magtarawih. Mashallah. Unang saf, unang linya. Minsan nauuna pa sa imam. Pero nagpapabaya sa obligado. Ito ay maling gawain. Hindi ko sinasabing wag magtarawih, hindi ko sinasabing wag magtahajjud, hindi ko sinasabing wag umupo o tumayo sa unang linya ng saf. Ang sinasabi ko, dapat alam natin kung ano yung priority natin. So kinakailangan unahin nating atupagin na yung mga obligado. At pagkatapos nun ay ating isunod yung mga sunna na sala o mga sunna na gawain. Ganun din, isa sa mga mabuting gawain sa mga araw na ito ay ang pagbabasa ng Quran. So, nararapat sa tao, lalo na talaga kung yung marunong magbasa ng Arabic, basahin niya ang Quran at least isang beses man lamang. Kasi ito ay kaugalian ng mga salaf, ng mga nauna sa atin. Kahit pa hindi Ramadan, kanilang tinatapos ang Quran sa isang buwan, kahit isang beses man lamang. So kailangan natin itong makagawian at para naman sa mga tao na, lalo na sa atin na hindi naman ito ang ating salita, ating pag-aralan kung paano magbasa. Bigyan natin ng oras. Naglalaan tayo ng oras sa pag-scroll sa mga Facebook, sa walang kabuluhang bagay, pakikichismis sa politika, Duterte, Marcos, tapos hindi tayo makapag-aral ng Quran. Mashallah, marami ngayong mga online class. So samantalahin natin, gamitin natin ang ating mga cellphone, ang ating kakayahan, ang ating kaalaman sa mga technology na to para lamang tayo ay matuto. Isa pa, dagdag ko rin na kabilang sa mga maaari nating gawin sa huling 10 araw ng gabi na ito ng Ramadan ay yung pagsasagawa ng mga sunnah. Hindi lang sala. Kung anumang sunnah na ating magagawa katulad ng i'tikaf. So itong i'tikaf, inshallah, tatalakayin natin ang mas malawak inshallah sa mga susunod na tagpo natin. So i'tikaf, kabilang ito sa mga sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ay namamalagi sa masjid para lamang
solo siya, na may isagawa niya ng mainam ang kanyang pagsamba. Siya ay lumalabas lamang ng masjid kung kinakailangan. Kinakailangan niyang magbawas, kung kinakailangan maligo, at kung ano pang mga mahalagang bagay. So ito ay sunna ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, kabilang din ay pagpaparami ng mga dhikr. Pagpaparami ng mga pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbigkas ng mga dhikr sa umaga at sa hapon. Pagsasabi ng astaghfirullah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, at kahit ano pa. Habang tayo naglalakad, nakatayo, nakaupo, nakahiga, pwede natin itong gawin. Hindi mabigat sa katawan, hindi mabigat sa dila, walang kahirap-hirap. At ganun din, pagpaparami ng dua. Lalong-lalo na kapag tayo ay nakasujud. Katotohanan na naiulat sa hadith na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na pinakamalapit ang alipin sa kanyang Panginoon kapag siya ay nakasujud. So samantalahin natin ang pagkakataon ng ating sujud. Hindi lang yung kahulihang sujud. May mga tao na kung saan nagdudua lang sila, yung kahulihang sujud na. Doon lang nila lagi ginagawa. Hindi, kahit saan doon. Kahit saan kayo doon magdua. At ganun din yung after ng tashahud, before magsalam. So ito ay lugar din na kung saan dinirinig ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dua sa panahon na ito. At ganun din, lalong-lalo na yung pagsasadaka, pagbibigay ng kawang gawa. Mayroong mga tao na kung saan itinataon nila dito yung pagbibigay nila ng zakah sa huling 10 araw ng Ramadan. At ganun din yung pagpapakain, pagpapa-iftar sa mga nag-aayuno. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman kutiba lahu mithlu ajrihi. Sino man niya magpakain, magpa-iftar ng taong nag-aayuno, ay isusulat sa kanya ang katulad ng kung ano ang biyaya ng taong nag-aayuno yun. So isipin natin, ilan yung mapakain natin, ilan yung mga taong nag-aayuno na yan. Magkano lang ang isang pack lunch, di ba? So pakainin yung mga tao, yung isang tao halimbawa. So nagkakaroon ka ng parang dubling biyaya sa araw na yun. Yung ayuno mo at yung ayuno ng tao na yun, na hindi nababawasan yung kanyang biyaya. So siguro hanggang dito lamang ho, pagpasensyahan nyo, at medyo galing pa rin ako sa sa biyahe. Pasensya na, bukas inshallah pagpapatuloy natin ng mas mahaba. Hanggang dito na lang muna siguro. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.